Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Nandito po kami sa tahanan ni Tatay Hogos at Nanay Claring, upang magsagawa ng home Bible study. Dito po sa may Marala Street, sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Pero bago kami lalapit sa Panginoon Diyos upang mag-aral, kami muna ay nandugan natin ng isang awitin ng Diyos. Alam nyo, yung awitan mo ang Diyos, mas maganda po bago magsimula sa pag-aaral. So, ang aming awitin kay buti-buti mo, Panginoon, ay po. Sige, awitin natin ito, Tatay Hogos, Ay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging dapat kong magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri sila sa kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon Diyos, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa hapon pang ito. Sapagkat kung wala ang iyong tulong, kami po'y mabibigo. Samahan kami ng iyong Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mabuti pong hinahawitan natin ang Diyos sa pasimula ng ating Bible study. Sapagkat sa ating pag-aaral, mabuting bagay na sinisimulan natin sa hawitin. Ngayon, itong ating pag-aaralan, ito yung nangyayari sa ating panahon na kung saan ng Biblia po ang ginagamit nating batayan ng ating pananampalataya. Hindi tayo gagamit ng anumang bagay upang pagsaligan ng ating pananampalataya. Ang gagamitin natin ay Biblia lang po. Biblia. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, ganun tayo mag-aaral. Tingnan natin ang Biblia. Ano po sinasabi niya sa dalawang klase dito sa Roma chapter 10. Meron po kasi nakasulat dito sa Roma chapter 10 na kung saan ipinapakita ng ating kasulatan yung ipapahayag ng labi. Ibig sabihin to, bibig. Yan po ang magiging batayan. Sa Roma chapter 10 verse 9. Yan. Tatay Hogos, kung nakita nyo po yung sulat ni Apostol Pablo, Roma chapter 10 verse 9.
Dito po makikita ninyo yung pananampalataya ninyo o pananampalataya nating lahat ay nagdudulot ng kaligtasan. Kita niyo po, no? Pananampalataya equals kaligtasan. Lagi niyo po tatandaan yan, kung tama ang pananampalataya, kaligtasan ang bunga nito sa ating buhay. Ibig sabihin ng ligtas, hindi na po siya parurusahan ng Panginoon Diyos sa dako ng impyerno, no? Kundi siya ay papalangit na. Okay. Yan lang po. Nakita mo na tayo, boss. Roma chapter 10 verse 9. Ayan. Pagkatapos nyo pong basahin yung verse 9, pupunta ka po kayo sa verse 13 na. Tatalon lang po kayo sa verse 13 kayo tatalon. Ayan. Itong ating pinapaksa tungkol po sa kaligtasan ay sa pagtuturo ni Apostol Pablo, Kaligtasan para sa lahat. para sa ating mga kahintilanan. Ayan. Si Tatay Ogos po magbabasa. Babasahin po. O sige po, Tatay Ogos. Kung pinapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay, ang Diyos maliligtas ka. Amen. O, punta po kayo sa 13, Tatay Ogos. Sa verse 13 po. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ayan. Ang kaligtasan po, nasa pasya ng tao. Ayan, sabi ni Pablo. Nasa pasya po nating mga tao upang tamuhin natin ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos. Amen. Anong sabi niya? Kung ipapahayag ng iyong labi. Tumibig natin. Ano po? At sa puso. Ibig sabihin, sa puso nagmumula yung pananampalataya natin. Kasi po ang Diyos tumitingin sa puso. Hindi po siya tumitingin sa itsura. Tandaan po natin, hindi tumitingin ng Diyos sa itsura ng tao. Kundi ang tinitingnan ng Diyos, yung pahayag mo na nagmumula sa iyong puso. Kaya kasama po yung puso dyan. Ano pang sabi niya? Lahat. Maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Isang pangalan lang ha. Pangalan lang ng Panginoon. Ang problema po, kapag pupunta ka sa reliyon, tumatawag ka sa pangalan ng kung sino-sino. Hindi ka maliligtas ng gano'n. Maliligtas ka kung tatawag ka sa pangalan. Kanino pangalan? Sa ating Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo. Kaya po, napakahalaga nitong pananampalataya natin. Tayo po, mga tao tayo. Nagkasala tayo. O, tingnan nyo po sa, ano sinasabi ni Pablo? Sa, meron siya sinabi rito. Ay, tingnan po natin, ano? Roma, chapter 5. Roma, chapter 5, verse 8. 9-10, yung Tatay Ogos. Ano po ba nakalagay doon? Tingnan natin ang sinasabi naman ni Pablo dito. Sa Roma, chapter 5, verse 8, 9, and 10. Ano? Bakit mayroon nagbuwis ng buhay? Bakit may namatay sa ibabaw ng krus? Anong rason? Ayan, babasahin natin
Si Tatay Ogos magbabasa. Ano po? Tandaan niyo po yan. Babasahin po Opo, Tay Ogos. yung Roma Kapitulo 5, verse 20. Yaman, sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Sa 8 mo simulan, Tatay Ogos. Sa 8. Ay, dito. Ngunit, pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yaman sa pamagitan sa kanyang dugo, tayo ngayon ay pawalang sala, lalo na tiyak na malilikas tayo sa puot ng Diyos. Okay? Yan po. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito'y tiyak na malilikas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Wala. Sa 11. Basahin niyo na po yung 11, Tay Ogos. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. So, at sabi ni Pablo, tayo po'y mga taong makasalanan, kalaban natin ang Diyos. Kaya po tayo naging kalaban ng Diyos kasi nga po dahil sa kasalanan. Kung wala tayong kasalanan, di man natin magiging kalaban ng Diyos sa totoo lang. Na pumasok po yung kasalanan, naging kalaban na natin ng Diyos. Pero ganun pa man, kahit naging kalaban natin o naging kahaway natin ng Diyos, minahal pa rin tayo ng Diyos. Minahal tayo. Napakaliwanag ang sinabi niya, yung kanyang pag-ibig sa atin. Yan alam niyo yung pag-ibig, kung totoo yung pag-ibig, yung hindi mapagkunwaring pag-ibig, kung totoo ang pag-ibig mo, hindi ka mananakit. Dahil yung totoo yung pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang kanyang anak. Ibinigay. Tingnan niyo po yung pag-ibig ng Diyos. Ayon sa Biblia. Ano? Ayon sa Biblia. Masisira yun sa katitigin mo eh. Tingnan natin. O Tatay Ogos, pakibasa mo nga yung Roma chapter 5 verse 5 lang. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa verse 5 lang po ng Roma. Chapter 5 verse 5. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na tayo po yung mga makasalanan pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Ano? Lagi niyo po tatandaan yan. Ang pag-ibig kasi ng Diyos hindi gaya ng sa tao. Kung isa ng tao po, anong sabi nila? Sige, pinatatawad na kita pero wag ko nang muling magkita tayo. Ayaw ko na magkita tayo, sabi nila. Ganyan po ang tao, may pagbabanta pa eh. Pero ang Diyos hindi po gano'n. Kasi Diyos po siya. No? Diyos siya. Hindi siya marunong magbanta para sa ating mga minamahal niyang mga tao. Yan, pag-ibasa niyo po Tatay Ogos, yung chapter 5 verse 5. Yan nga eh. Kaya yung pagkikisa yung ginagagalagi natin mga babasahin po. Oh.
at hindi tayo biligo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinakaloob niya sa atin. Amen. Ano sabi niya? Ibinuho sa ating mga puso. Ang alin? Pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kahit anong sama po natin, masama tayo talaga. Kung sa masama lang. Wala pong tao hindi masama eh. Pero ganun pa man, kahit anong sama natin, mahal tayo ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo mahal ng Diyos, hindi niya papupuntahin si Jesus dito, hindi na siya magdurusa, maghihirap hanggang mamatay sa krus. Kaya po siya namatay kasi nga po dahil sa ating mga kagagawan. Lahat naman po tayo nagkasala. Ngayon, nasabi ng iba, may kasalanan naman, bagahan daw kasalanan. Merong kasalanan na mabigat. Sa Biblia po, walang kasalanan ganyan. Walang puting kasalanan, walang pulang kasalanan. Basta kasalanan, kasalanan po yun. Tandaan niyo po, basta kasalanan, lahat siyang kasalanan. At yung kasalanan na yan, yan ang dahilan. Bakit kumisa ng Diyos? Hindi siya marunong makinig sa ating mga dahilan. Sa Tatay Ogos, sa Isaiah 59 verse 1 and 2. Tignan nyo po. Opo, ito kasi New Testament lang itong dala ko. So mayroong malaki dito. Tignan naman natin dito sa malaki. Tignan po natin si Isaiah kung ano sinasabi niya patungkol po sa kasalanan ng tao. Ayan. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Ito lang ang pang-abi na walang katalog. Babasahin. Ayan. Tingnan niyo, si Yahweh ay may kakayanan upang iligtas ka. Sandali tayo, boss. Sige, ulitin mo tayo, boss. Ulit. Opo. Tingnan niyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ay iyong hinaing. Ang masasamang iyong gawa ang dahilan sa pagkawalay niyo sa Diyos. At kasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi siya kayo narinig. Yan. Nang dahil po sa kasalanan, yan. Itong rason. Isipin niyo po, kung wala tayong kapatawaran, paano na lang tayo? Kahit anong tawag natin sa Diyos, hindi tayo pagkikinggan. Hindi sila lumalabas. Ang dahilan, yung kasalanan. Yan po eh. Yung kasalanan natin ngayon, yun po ang tatanggap ng hatol kung hindi tayo mapapatawad. Kung walang pinadalang Jesus dito sa ibabaw ng lupa, ang Diyos, upang siya ihandog, magsakripisyo, mamatay sa ibabaw ng krus, wala tayong kapatawaran ng ating kasalanan. At lahat tayo, kahit anong sigaw natin, kahit anong dalangin natin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, anong ginawa niya? Pinadala si Jesus upang ating sampalatayanan siya. O Tatay Ogos, 1, 3, 16, 17. Pakibasa po. 1, 3. Opo. Chapter 3 ng 1, verse 16 and 17. Kaya po pinadala si Jesus
para sa sampalatayanan natin, mga tao. Tayong mga tao. Oh. Eh, problema lang, ewan ko. Kasi lahat ng tao may reliyon. Sabi na nga ng iba, may reliyon naman ako eh. Pinagmamalaki yung reliyon nila. Pagkatapos yung pananampalataya nila, wala, mali-mali naman pala. O limbawa, may mga isang malaking reliyon sa ating bansa, hanggang sa abroad, meron sila. Anong pagkilala nila kay sa pananampalataya nila kay Jesus? Si Jesus ay tao at hindi naging Diyos kailanman. Yan ang pananampalataya nila. Ganun ang tao eh. Meron naman nagsasabi, si Jesus hindi napako sa cross. Ang napako ay kamukha niya. O, reliyon din yan. Eh, sinasabi nila, yung napako daw sa cross, hindi si Jesus. Kamukha lang. Paano ngayon? Naturingan may reliyon ka, pero ang inyong pananampalataya ay ano? Kailangan kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang sampalatayanan natin. Tungkol sa ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano po? Yeah. Tandaan po ninyo, ang ating pananampalataya ang pinakamahalaga. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, tayo man ay mayaman, mahirap, ano man ang kulay natin, maitim, maputi, kung ano. May karamdaman, walang karamdaman, bahala po kayo. Kailangan tiyakin lang natin ang ating pananampalataya ayon po sa nakasalig sa Biblia. Tandaan niyo po yan. Hindi po biro yan, kaibigan. Hindi po biro yan. Baka magkamali po kayo. Yan po sila ang ating mga kasamahan sa oras pong ito. No? Yan. Oh. Tayo boss, nakita mo na ba? Ayun po. 1, 3, 16, 17. Oh. Ito po. Yan ang katibayan, yung pag-ibig ng Diyos. Kung walang pag-ibig ng Diyos, eh paano na lang tayo, kaibigan? Basahin na po. Opo. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Amen. Kung mapapasin niyo po, yung sa verse 16, sangkatauhan na nakalagay. Pagdating sa 17 ay sanlibutan na. Ibig sabihin, yung sangkatauhan na yon, nabubuhay po sa sanlibutan. Worldly people, makamundong tao. Yan. Lahat po tayo, ganyan tayo. Bakit? Makamundo po tayo. So, anong solusyon? Pananampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, anong mangyayari? Yung ating kasalanan ay patatawarin po. Mismo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pananampalataya. O, panguli. Tatay Ogos, Gawa 26. Yan, panguli po yan. Yung ating pananampalataya kay Jesus, yan pong maging susi. Yan ang maging dahang upang hindi po tayo parusahan ng Diyos. Kundi, yan po ang dahan para tayo ay maligtas. Amen. Gawa Chapter 26.
Yan. Simulan mo sa 12, Tatay Ogos, hanggang 18. Mababa yan, pero okay lang. Na pinapakita ni Jesus dyan na yung ating pananampalataya lamang ang magiging batayan niya para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin, kaibigan, lahat tayo nagkasala. Walang hindi nagkasala. Kaya yung kasalanan na yan ang rason bakit tatalikuran tayo ng Diyos. Tayo ang may gawa ng kasalanan, kaya tatalikuran tayo. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, hindi po. Hindi. Gusto niya po tayong maligtas. Okay? Nakita mo, Tatay Ogos? Opo. Basahin. Opo, pagbasa niyo po. Lakasan niyo. Gawa, Kapitulo 26, talatang 12 hanggang 12 18. hanggang 18. Yung mga malalaking tinapay, Yan ang layunin halaga 50 pesos. sa pagpunta ko sa Damasco. Sa lola ang pawis mo. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay. Nakita ko Haring Agripa ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami lahat ay natumba sa lupa at narinig kong ang isang tinig na nagsabi sa akin na wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo akong pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili na ginagawa mo iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Ang kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, magpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatutuo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga pinakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at ngayon din sa mga Hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo sa kanila mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ang lugar kasama na ang mga taong ginagawang banal ng Diyos. Amen. Kita niyo po, bawat mananampalataya kay Jesus, ginagawang banal. Yung iba, akala nila yung banal, yung patay. Hindi po. Sa Biblia, buhay ang mga banal. Yung sumasampalataya kay Jesus. Si Jesus nang may sabi, Sinabi na nga ni Jesus, pagkatapos sasabihin nyo, magiging banal ka pag ikaw ay patay. Paano nangyari? Patay ka na nga Gagawin kang banal. Hindi. Habang buhay ka, nagiging banal ka. Ulitin mo, Tatay Ogos, yun lang second, last paragraph ng 18. Yung sa 18, verse 18 lang. Yung sa ikalawang at sa pamamagitan, yan. Hanapin niyo po yun. Ayun. Ayan. At sa pamagitan
ng pananampalataya nila sa akin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. O, kita niyo po, ginawang banal ng Diyos. Sino? Yung sasampalataya kay Jesus. Ngayon, patay ba yung banal? Hindi po. Nakikinig yun. Nakikinig ng Bible study. Yan ang nakalagay yun. Kaya sa ating buhay, alam nyo, napakahalaga yung makinig eh. Kung minsan, ito lang, sa karanasan ko. Kaya lang yung dadalo ng Bible study kasi may pagkain. Meron po akong naging karanasan na ganyan eh. Sa isang lugar. Kada Bible study, nag-iwan ako ng pera. Nagpapaluto ako ng pagkain. Pag nandun ako, maraming tao. Eh bakit? Nakita nila yung pagkain, niluluto eh. Ngayon may nagsabi sa akin, alam mo, sabi niya sa akin yung matanda, Pastor, alam mo yung mga tao dyan matatakaw eh. Huwag kang magpaluto. Tignan natin. Minsan ginawa ko po yun. Hindi ako nagpaluto talaga. Hindi ako nag-iwan ng paglutong pagkain. Pera. Nung wala sila nakita nilulutong pagkain, sabi ko, nasa na yung mga tao? So, ano pong nangyari? Tama yung sinabi ng matanda sa akin. Mga matatakaw yan. Oh. Nang hindi po ako magpaluto, unti-unti nawawala sila. Oh. Di ba? Kaya ganun po, ano? Ang pananampalataya, hindi sa pagkain. Kailangan, yung biyaya ng Diyos, may nagpapakain, okay lang yon. Paano kung walang nagpapakain, hindi ka na pupunta? Meron naman. Pupunta kami, dala kang bigas pag uwi. Paano kung walang bigas? May reliyon na ganyan. Pupunta ka? Kaya ang dami nila pumupunta kasi pag uwi nila, meron silang dalang bigas. Dahil po sa bigas. Paano kung walang bigas? Kaya yung pananampalataya natin, wala pong walang katumbas yun. Walang bigas, walang raso, walang ayuda, walang kung ano-ano. Kasi po yun nagmumula sa puso. Hindi nyo ba narinig kanina, binasa ni Tatay Ogos? Yung pananampalataya natin, sabi ni Pablo sa Roma 10:13, yung nagmumula sa puso. Oh. Eh, ibang puso mo nagsasabi, kailan may ayuda dan. Ayuda muna, ayuda mo. Yung mga tao nagbuka ng ayuda. Oh. Wala. Yung pananampalataya mo, sumisibol sa iyong puso. Amen. Kaya tayong mga tao po nagkasala. Ngayon, ang pananampalataya natin kay Jesus ang kailangan. Panguli. Uli na lang ito. Tatay Ogos, Lucas 18:8. Yung panguling talata po doon. Alam nyo sa buhay natin na ito. Sa hayaw natin sa gusto. Lucas 18:8. Sa buhay natin ito, mamamatay naman tayo. Ang mas masakit, mamatay kang walang pananampalataya kay Jesus. Tandaan nyo po yan. Hindi bali mamatay tayong mahirap. Basta meron tayong pananampalataya kay Jesus. Kasi po, yun ang magiging batayan ni Jesus. Pagdating ng panahon na kanyang kukunin yung mga naghihintay sa kanya. Lahat po tayo naghihintay. Pero paano? Kung wala ka pananampalataya, anong hahanapin sa iyo? Di wala. Kaya may po dyan, sabi nila, mahirap pa sa daga. Dito wala naman pinipili, mahirap, mayaman. Basta tao may pananampalataya. Ano sabi ni Jesus? Sila'y nagiging banal o ginawang banal ng Diyos. Amen. Panguli. Sa 8. Babasa. Sige, panguli na yan. Esther, na
sa Lucas. Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao ay may pananampalataya. Amen. Kita niyo po. May darat na kaya siyang tao Yun ang sinasabi ko. na may pananampalataya sa kanya. Kayo po, kaibigan, kayo po, nanonood ng video ito. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Kung sakaling dumating si Jesus sa panahon nyo, meron kaya siyang dadat ng pananampalataya sa inyo. No? Baka naman masyado po kayong abala sa ibang bagay. Pero pagdating sa Diyos, wala kayong panahon. Tandaan po ninyo, ano man ang yaman mo rito, pag minsan namatay ka, hindi mo madadala yan. Kahit marami kang property, titulo, hindi mo rin madadala yan. Lahat yan iiwan mo lang sa ibabaw ng lupa. Baka pagawain pa yan ng iyong mahal sa buhay. Hindi po ba ganon? Kung minsan, dahil lang po sa maling mana, yung pamilyang iniwan mo, nagpapatayan. Dahil sa maling mana. Hindi po ba? Marami na po kasaysayan na naitala sa ganyang bagay. Mga kinikilalang tao, pagkatapos ang mga anak nila, pumapatay sila ng kanilang mga kapatid dahil sa mana. Kaya kung minsan po, mas mabuting wala ka na mamanayin para patay-patay. Walang mamanayin. Pero pag mananampalataya ka, meron kang mamanayin. Ano yun? Kaharian ng Diyos. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pangako mong kaharian na aming mamanayin sa aming panahon. Salamat po sa iyong pagtuturo, sa liwanag ng iyong turo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Awit na naman tayo. Diyos ay pag-ibig. Yan, pangwakas, bago tayo magko-closing prayer, awit muna po tayo ng Diyos ay pag-ibig. Okay? Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa pusong diway, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ikapit sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong mensahe na tinuro mo sa amin ng aming kaligtasan nakabatay sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kaming lahat ngayon dito na nagkaisa kami upang bulayin ng iyong salita. Bless mo po ang bawat isa, bigyan payapat na imbing na tulog, O Diyos, sa kanilang paghiga.
sa pagtulog sa gabi. Ingatan mo rin itong lugar nila, Panginoong Diyos. At gisingin sila sa araw ng bukas, taglay ang panibagong buhay at lakas na mula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. God is good. All the time. Amen. Like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share po kayo. No? Oh, i-share nyo po sa iba, no? Hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye. Sana. Ako po